Hello mga pamangkin, today i-review natin ang Blue Yeti EB3A. Pero hindi ito typical reviews na ipapakita ko sa inyo yung details ng technical specification. Ang gusto kong gawin is ipakita sa inyo kung paano ko siya ginamit for the past few months and baka sakaling magkaroon din kayo ng idea kung para sa inyo nga ba talaga tong Blue Yeti EB3A. So, tara, simulan na natin ang review. So, first of all, habang nandito tayo sa ating studio, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit sa aking daily life. Hindi lang sa camping, hindi lang for outdoors, ginagamit ko rin ang Blue Yeti EB3A indoors. And ganito ko siya gamitin. So, isa sa mga masasabi kong very unique na feature and very useful na feature nitong Blue Yeti EB3A is yung tinatawag na UPS mode. Ano ba yung UPS mode? UPS stands for Uninterruptible Power System. Ibig sabihin nun, kapag ka nag-brown out, automatic mag-switch siya into battery mode. Kapag ka may kuryente, hindi siya huhugot ng power sa battery. Kung hindi, diretso siyang huhugot sa power outlet nyo. Halimbawa, kung nasa Manila kayo, Metro Manila area kayo, sa Meralco nyo siya huhugot ng power, hindi sa battery. Bakit maganda yon? Ibig sabihin kasi nun, hindi na de-degrade yung battery nyo. Hindi siya, kumbaga, nag-charge, ng battery. Instead, kumukuha siya directly sa inyong power outlet. Pakita ko sa inyo yung example. So, i-on lang natin saglit. So, ito, yung cable natin for power outlet. So, ito naman is yung cable natin para sa ating computer. By the way, meron pala akong desktop dito. Ating desktop CPU. Tapos, meron tayong speaker. Meron tayong 1, 2, 3, tatlong monitors. And mic. And yun lang. So, kayang-kaya niyang i-power. Ngayon, nag-output lang siya ng around 220 watts. So, kayang-kaya yun ng Blue Yeti EB3A. So, yun. I-simulate natin yung brownout. Pag nag-brownout, mawawalan ng supply ng kuryente. So, plug natin to. Makita nyo na wala yung UPS. Tapos, nakalagay dito, currently, naka 71% yung ating charge ng Blue Yeti EB3A. Sasabihin niya ngayon dito, 0.8 hours na lang ang remaining para ma-power niya itong ating entire system. So, halimbawa, pag nag-brownout, I suggest gawin nyo, patayin yung ibang monitors. Ayan. Pinatayin natin yon, speaker, pwede rin natin patayin yan. And kung talaga gusto nyo magtipid, isang monitor lang yung sindihan nyo. So, ayan, makikita nyo, 170 na lang. And, ang time na remaining natin is 1.1 hours. So, mas tumagal yung kaya niyang i-power ang ating system or ang ating computer. Ngayon, kapag nagkaroon ng kuryente, simulation lang din ulit to. Nakikita nyo, iilaw dyan or lalabas dyan UPS mode. So, kapag naka-UPS na yan, kita nyo siya, nag-charge na ulit siya, may input na siya na 264 watts. And then, yung output niya, hindi naman nagbago kasi same pa rin. Pero, since nakalabas na yung UPS mode, ibig sabihin yan, china-charge na yung Blue Yeti natin, yung battery ng Blue Yeti natin, while nagsusupply siya ng power sa ating computer. Yun ang kagandahan sa UPS mode. Dire-diretso lang ang work nyo, hindi mamamatay ang inyong computer, hindi mawawala yung mga unsaved nyo na mga documents. Kaya, safe na safe yung computer nyo pagka nag-brownout. Lalo na dito sa amin sa probinsya sa Tarlac. Naku po, halos every month nagba-brownout. So, ayun, kung ganun ang situation nyo sa inyong probinsya, very useful sa inyo to dahil magagamit nyo siya for UPS. And kung laptop naman ang gamit nyo for work, definitely kayang-kaya nyo mag-work the entire day for 8 hours straight. And kaya nyo na rin isabay ang inyong internet, gaya nitong ating SmartBo, para connected pa rin kayo sa inyong work. Ang kagandahan din dito sa ating Blue Yeti EB3A is meron siyang 100 watts USB Type-C, meaning hindi nyo na kailangan ng
charger pa para sa inyong power hungry na mga laptops. Gaya nitong ating MacBook Pro na nagre-require ng minimum na 65 watts para mag-charge itong laptop na to. Ang kailangan nyo na lang is to make sure meron kayong 100 watt capable na USB-C cable. During brownout, kung naiinip kayo sa bahay, pwede kayong manood ng movie kasabay ang electric fan. At I think kaya nyo makatapos ng isang buong pelikula kung full charge ang inyong Blue Yeti EV3A. So ngayon, nakita nyo na kung paano ko siya ginagamit indoors. Pakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ginagamit outdoors and ano yung mga possibilities na po pwede nyong gawin kapag dinala nyo to sa inyong car camping, moto camping, or any outdoor activities. Tara, labas tayo. Ngayon, balik tayo dito. May nagbi-video okay sa labas. Doon sana ako mag-shoot sa labas kaso may nagbi-video okay. Anyway, so let's talk about outdoor. Paano nyo ba magagamit si Blue Yeti EV3A for outdoor? First is syempre yung mga typical charging nyo. Halimbawa, itong battery ng DJI Air 3. And then, syempre, ma-charge mo rin yung phone mo via USB cable or kung meron kayong wireless charger, mag-charge din siya wirelessly. Tapos, kung kailangan nyo ng internet, pwede kayong mag-internet kung meron kayong wireless broadband. And for camping, syempre, sa init sa Pilipinas, importante ang electric fan. For electric fans, by the way, I would recommend use yung mga USB na electric fans. Yung may mga built-in batteries na. Bakit? Kasi mas tipid yon sa energy. Mas matagal nyo siyang magagamit. Pero kung gusto nyo ng mas malakas, isang option is yung mga electric fan na may cigarette port. So, eto yon. Usually, pang sasakyan talaga yan. Pwede siyang saksak dyan. Tapos, ayan, meron ka ng electric fan. Ang consumption niya is 16 watts. Compare naman natin yan sa mga malalaking electric fan. Patayin muna natin. So, number 1, kapag number 1, kumukonsume siya ng 44 watts. And then, number 2, 47, 46, 44. Number 3, 47. So, yun. So, 44 to 47 watts. Kita nyo, napakalaki ng difference. 16 to 17 versus 44 to 47 watts. Sobrang laki ng difference nun. So, kung i-compute natin, sasabihin naman niya dito at 65% na charge, kaya na itong mag-run for 8.8 hours based dito sa calculation ni Blue Yeti. Napakaganda nun. All night na yon, lalo na kung full charge to. All night na yon hanggang umaga, kaya nyong gamitin itong inyong electric fan. Whereas dito, kung ganitong electric fan ang gagamitin natin, kung 220 volts, ang estimate ni Blue Yeti ay around 3 hours lang. So, kung brownout sa inyo, pwede nyo gamitin to. Or kung mag-isa mo lang naman, pwede na to. Pero kung marami kayo, okay na to. And then, for cooking, pwede kayong magluto. Gamit tong mga mini na rice cooker. Napaka-cute na itong rice cooker na to, no? Kung bibili kayo nito, double check nyo lang. Ang kunin nyo is yung may rating na 600 watts or below, ideally. Kasi, even though nakalagay dito 600 watts, and by the way, ang maximum rating pala neto is 600 watts din. So, kumbaga, di ba? Sagad-sagad. Pero ang nangyayari kasi ito, lumalampas to ng 600 watts.
Ngayon, ang nangyayari, namamatay itong Blue Yeti kasi nga hindi niya kinakaya. Pero may secret dyan si Blue Yeti. Ayan. So, pwede mong enable yung tinatawag na powerlifting mode. So, ano ba yung powerlifting mode? Yung powerlifting mode is kaya niyang i-operate yung mga appliances up to 1,200 watts. So, technically, nagdoble. Pero, may mga limitations yon. Ideally, pwede mo lang siyang gamitin sa mga appliances na nag-generate ng heat. Halimbawa, ito nga, rice cooker or yung pang-init ng water. Huwag niyo siyang gagamitin for appliances na may mga motors. Kasi yung motors, masisira yon. Bakit? I think, ang nangyayari kasi, ang ginagawa ni Blue Yeti is binababa niya yung voltahe. So, instead na 220 volts, ginagawa niyang lesser para ang pasok kay Blue Yeti is lesser yung voltage. Kapag lesser yung voltage, bumababa din yung wattage. Kaya mapapansin nyo dito sa ating sample, nung in-enable na natin yung powerlifting mode, bumaba na yung wattage niya. Hindi nyo makikitang tataas yung ina-accept niyang wattage. Kung hindi, bababa yung wattage na pinuproduce niya para dito sa appliance na to. So, yun yung nangyayari. And based sa experience ko, nagluto ko ng exactly 1 cup of rice. Naluto siya in about 15 minutes. And from 100%, nakakonsume niya around 50% ng battery. So, pwede kayo magluto, 2 saing, technically, no? Pero, kung ako tatanungin nyo, kung magka-camping kayo, let's say, overnight, huwag nyo nang gamitin to for cooking ng rice or any type of cooking. Bakit? Malit lang kasing capacity nito. Kita nyo naman, malit lang din naman siya. Nasa 268 watt-hour lang. So, halimbawa, eto, ginamit nyo siya for cooking ng rice. Nakaluto kayo ng isa, 50% na lang. Pag matutulog na kayo sa gabi, mag-electric fan kayo, baka hindi na enough yung charge niya para sa fan nyo, sa mga cellphones nyo para makapag-charge kayo and other devices na magagamit nyo, is mga ilaw, etc. So, let's talk about charging naman. Para ma-charge nyo itong Blue Yeti EB3A, number 1 is through the power outlet. So, ito, sasaksak nyo lang yan dito. And then, pa-plug natin siya. Ayan. Ito, ang pinakamabilis na way to charge the Blue Yeti EB3A. So, yung normal charging niya is 264 watts. Sasabihin niya dito kung ilang oras pa bago siya ma-full charge, ano? So, at 64%, 0.3 hours ma-full charge na daw itong ating Blue Yeti EB3A. Kung nagmamadali kayo at gusto niyo itong ma-charge agad, for example, nakalimutan yung i-charge tapos paalis na kayo, punta kayo sa Blue Yeti app, tayo sa settings, and then, meron dito na charging mode. So, yan. Pwede kayong mag-silent or turbo. So, kung gusto nyo mabilisan talaga, gamitin yung turbo. So, halimbawa, right now, 260 watts yan. Gawin natin siyang turbo. Meron kang warning dito. I-charge niya up to 350 watts. Pero, syempre, may effect yon. Mas babagal or mas iigse ang buhay ng battery ng inyong Blue Yeti EB3A. But for the sake of testing, sige, enable natin ngayon. Yan, may kita nyo, tumaas na siya, 310. Ayan, hanggang 310 watts siya. 11, yan. So, bibilis siya. So, balik natin ulit sa standard lang tayo. Para magtagal yung life ng ating battery. So, kung nasa car kayo, meron din naman siyang cigarette light charger. So, sasaksak mo lang to sa cigarette charger ng car mo or kung sa motor mo, may ganito ka, pwede mo na isaksak and then, sasaksak mo lang siya dito. Magcha-charge na yan. Ito rin, by the way, yung port if may solar panel kayo. But like I said, wala kasi tayong solar panel, kaya ito yung testing natin. But, kung gaya nyo ako na walang solar panel and let's say, nasa motor kayo, pero wala kayong ganito. However, meron kayong USB.
charger. So, halimbawa, yung motor nyo may USB charger. Ito, assume lang natin, ito yung USB charger ng motor nyo, no? Meron kayong mabibiling ganito. Ko-convert niya yung DC mo into USB Type-C. So, isasaksak mo lang yan dito. Tapos, yung USB mo, yan, on natin. And then, sak mo yan dyan. Makikita nyo, mag-charge na yan. Ayan, 15 watts, 56 watts, 61 watts. Hanggang dyan lang yan. Kasi, itong ating power bank is up to 60 watts na charging yung kaya niya. Ngayon, kung may charger kayo na mas USB kayo na mas mataas ang wattage, mas mataas yan, mas mabilis niyang ma-charge. So, one other option yan na pwede nyong gawin. Ano? So, ayun mga pamangkin, ang review natin for the Blue Yeti EB3A. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe. And follow nyo rin ako sa aking Facebook, TikTok, and Instagram. Hanapin nyo lang ako doon at TitoDomPH. Ngayon, marirecommend ko ba to? Yes, marirecommend ko siya. Kasi, for me, kung pareho tayo ng potential use, unang-una, yung UPS mode na po pwede kong gamitin sa aking PC dito sa likod. Tapos, kagandahan sa kanya, bukod sa nag-act siya as UPS, pwede ko siyang dalhin outside, outdoors, para for camping.